sinasabi, nag-iba na si presidente, hindi siya nagmumura, magalang siya, etc. Recitation niya tungkol sa droga, it's a vicious cycle. Maaapektuhan ng anak. Ang impact, yung sinasabi niya, medyo nawawala ka sa bumabalik at bumabalik siya. Gusto mo bang ginawa mo yung ginawa ng tatay mo? Nasabi nga niya na 20 years, hindi mo alam kung may eleksyon o ano at hindi nakakapili ang mga botante ng kanilang ihahalal. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Makakasama natin ang political strategist, ang founder din ng Publicos Asia, walang iba, si Ma'am Malu Tiquia. Ma'am Malu, long time no hear. Tama ba? Admar Velando kasama si Jade Calabroso. Hi Admar, hi Jade. Good evening kay Pastor Kibuloy at sa mga nakikinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Tsaka sa libo-libo mong mga fans, ma'am, na nakaantabay ngayon sa mga pahayag niyo po. Napanood niyo po ba? At naintindihan niyo po ba yung bawat speeches kagabi considering talagang pure Bisaya yung iba doon? Oo. Alam mo, Admar, natutuwa ako na nalulungkot kasi sana nung bata-bata ako, talagang sineryoso ko ang pag-intindi ng mga iba't ibang lengguwahe sa ating bansa, no? Pero napanood ko kagabi kahit pangit yung reception dahil yung connectivity yata nagkakaroon ng problema, pero natutuwa ako dahil maraming mirror sites, maraming nag-carry. So makikita mo na kung saan malakas ang tapon ng internet, mapapakinggan ng karamihan. Natutuwa rin ako na maraming pumunta kahit umuulan. Oo nga po, akala nga natin na baka magtuloy-tuloy yung ulan, pero napakainit, hapon pa lang at biglang buhos yung ulan, pinalamig lang pala yung lupa. After nun ay dumami na. Bueno, dito tayo sa mahalaga. Alin ba ang gusto mong unahin? Si Pangulong Rodrigo Duterte or yung mga previous na nagsalita? Unahin muna natin si Mayor Baste. Meron siyang hamon din doon kay Speaker. Though halos pareho nung last time niya na pahayag, mayroong konting ano lang din ngayon. Sa lahat ng mga nag-speech, parang siya yata yung may konting pitik compare dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano masasabi mo doon sa kanyang mga punto doon, Ma'am Malu? Well, Admar, siguro yung kay Mayor Baste, klarado naman yung wag magpaskel ng pag sa ayuda, pag magdi-distribute ka, dahil taxpayers money yun, huwag mo nang ilagay yung mga pangalan mo, di ba? Huwag mo nang ilagay kung yung anyo ng iyong institusyon, kasi binibigay yon dahil galing yun sa pera ng taong bayan. Sa tingin ko, very clear yun. Maganda rin yung kinumpare niya ang Cebu at Davao kahit hindi ko naiintindihan. Ang ginawa ko kasi, nakinig muna ako, tapos kanina pinakinggan ko uli. Kasi mas yung expectations mo na ma-manage mo pag pinakinggan mo second time. So, walang masyadong mura. Natutuwa rin ako doon sa sinabi ni Mayor Rama dahil kailangang intindihin ng nakinig doon sa speech. Iba ho ang Davao sa Cebu. Kung titingnan nyo ho yung political culture, sa Cebu ho ayaw nang nakikipag-away. Kaya hindi maintindihan ng yung lumabas na interpretasyon. Ang sinasabi, nag-iba na si presidente, hindi siya nagmumura, magalang siya, etc. Alam po nyo yun, nababase po yun dun sa audience eh. Sino ba yung audience, no? Marunong siya magbisaya. Ang audience niya ay Cebu. Kung titingnan po natin ang Cebu, siya ang Queen City of the South. Okay? Bakit po nasabing Queen City of the South? Oldest city siya at first capital ng Pilipinas. So nag-i-exist na ho ang Cebu bago pa pumasok ang mga Kastila, no? 439 years. So makikita mo dun sa salita ni Presidente
Duterte, meron siyang reference sa kasaysayan, yung Espanyol na pumasok, meron siyang reference rin, nasabi rin niya Admar yung Lapu-Lapu at sinabi niya, ba't ba mga Tagalog ang tingin sa Lapu-Lapu isda lamang. So makikita mo hinahaluan niya ng kasaysayan. At hindi totoo na wala siyang binanggit na droga. Yung droga is Tagalog or Cebu pareho Pero pag pinakinggan mo yung recitation niya tungkol sa droga, it's a vicious cycle. Maaapektuhan ng anak. Ang impact, yung sinasabi niya, medyo nawawala ka sa sarili. Makikita mo rin doon na very particular siya tungkol sa politika ng syudad, ng Cebu City at sa politika ng probinsya. Alam po nyo, sa politika ng Cebu City, mainit po yan. Pero pagdating mo sa politika ng probinsya, medyo nagkakahiwa-hiwalay na sila at medyo light. Ano ho pa ang isang mahalagang kailangan maintindihan ng nakikinig? Ang mga Marcos ho never nanalo sa Cebu. Nanalo ho sila noon lamang 2022. Okay? So may respeto na dala-dala ni Presidente Duterte dahil nanalo siya dyan noong 2016. Ang politika po ng Cebu is very intricate. Pero ano ang kultura? Ang Cebu po is very urbanized, marunong, yung degree of conversation medyo mataas, fair-minded po sila at saka religious. Kaya hindi ka naman pwedeng, di ba, katatapos lamang ng sinulog. Ang sinulog is a religious festivity. So, natural na inakma ni Pangulong Duterte dun sa nangyayari at kultura ng lugar. Na-mention pa nga ho niya yung sheriff. In one of the, kung susundin nyo, nung diniscuss niya si VP Sara, minention niya yung word na sheriff. So kung hindi mo alam kung ano nangyari, mawawala ka doon. Pero technically, remind niya, sino ba yung anak ko? Di ba? Na-mention niya Andanao. Bakit po na-mention Andanao? Dahil po ang roots ng ROA or ng Duterte ay galing sa Danao. In fact, si Durano at ang Duterte halos magkapamilya yan. So makikita mo dun sa discussion niya, very clear. May sinabi pa siya, yung difference ng yung pagiging tribal quote-unquote ng Pilipinas. Kasi minention niya yung Tagalog, minention niya yung Cebu, minention niya yung mga Ilonggo. Di ba? Ang Cebu ayaw makipag-away, ang Ilonggo very sweet sa mga gigil na, pero very sweet pa yung tono. So, maganda yung, kung sa akin kung ako'y tatanungin, maganda yung pagkakahabi or pagkaka-intertwined nung kanyang sinabi kasi clearly pinapakita niya, nakilala niya ang audience na lumabas kagabi. Tatandaan rin po natin, umusbong ang reforma o yung galit sa Imperialist Manila sa Cebu po yan. So makikita natin kung babalikan at babalikan. Humihingi nga ako ng Tagalog translation para lalong maintindihan. Pero dun sa pag inulit mo uli, maiintindihan mo at medyo malalim na kasi talagang very careful at linalagyan niya yung kultura dun sa lugar at ginagalang niya. Pero sa dulo, ang tanong niya, tama o mali? Di ba nagkaroon siya ng recitation of facts? Tama o mali? Sinabi niya, oo, para ako dyan sa konstitusyon. O ano ang telling na sinabi niya? Pero kailan ba nagkaroon ng time na inamend ang term? Hindi ba nung panahon ni Ferdinand Edralin Marcos? Meron siyang sinabi diyan. So may reference siya dahil EDSA. Makikita mo yung reference. Bumabalik at bumabalik siya. Gusto mo bang ginawa mo yung ginawa ng tatay mo? Na sabi nga niya na 20 years, hindi mo alam kung may eleksyon o ano at hindi nakakapili ang mga botante ng kanilang ihahalal. So, sa tingin ko, it's a very well structured speech
Yun nga, meron kasi sa political management na tinatawag na meaning of deconstruction of political speeches. So pag deconstruct mo siya, makikita mo may certain elements siya na pag nakita mo yung kabuuan, respetado niya ang mga Cebu, ang mga taga Cebu, ang mga Cebuano, ang mga Bisaya, no? Pero yung key points sa kanyang sinabi, minsan naka-Tagalog, minsan naka-English. So, kung uulitin mo lamang at iintindihin, makikita mo hindi siya nagbago. Nag-iba lamang ang tono at nag-iba ang delivery dahil sa Cebu ginawa. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.